Are you sure you want to sleep here? Muling tanong ni Calvin kay Sabina. Hindi si Sabina na sumasagot. Gusto pa niya magmatigas dahil naiinis pa rin siya sa hindi nito pagsunod sa Canada kung totoong mahal pala siya nito. Kung noon ay nakuha siya ni Calvin ng mabilisan, ngayon ay pahihirapan talaga niya ito. I have no choice. Para na kaming hinostage dito eh. Tila angal niya kay Calvin. Ikaw naman ang pinakamaswerteng hinostage, sagot ni Calvin. Ako nga lipin mo na kahit na anong iutos mo, susundin ko. Susundin? Sabi ko ngang iuwi mo kami sa bahay ni Mama. Ayaw mo naman. Anong gagawin namin ni Jace dito? Anong gagawin? Bukas pupunta tayo sa opisina para palitan mo si Sarina sa posisyon niya. Paano naging maswerte kang hostage ako? Kung isasalang mo din ako kagad sa trabaho. E di mag-shopping na lang tayo o mamasyal sa magagandang isla dito sa Pilipinas. Shopping? Tuturuan mo na naman ang anak ko sa mga luho. Ikaw ang may sabing gusto mo nang gagawin. I want to visit my mother and my friends. Sige, saan mo pa gustong pumunta? I will go with you. No, ako na lang at si Jace. Agad naman niyang tanggi. Makakabala lang kami sa'yo. Marami kang trabaho sa opisina. Ako na lang ang nadalaw sa mga kaibigan ko. May nakita ka bang hostage na nakakawala? Isang irap ang pinakawala ni Sabina. Hindi na siya nanalo sa diskusyon. Gusto naman talaga niya na pumasok sa opisina, pero gusto na muna niyang makasamang mama niya sa maghapon bukas. Ihatid mo na lang kami kay Mama bukas para makalaro ni Jace na Patricia. Sa susunod na araw na lang ako papasok sa opisina. We're sleeping here, tanong ni Jace. I want Papa's room. Napangiti ng pilo si Calvin. Tell your mama to go back to our room, baby. No, baby. We'll stay here. Please, Mama. Pagbigyan mo na yung anak mo. Kumindat pa ito sa kanya na inirapan niya lang ulit. I want to sleep with Papa. You miss me, baby? Tanong ni Calvin sa anak. Buti pa itong anak mo. Na-miss ako. Hindi mo rin naman siya na-miss. E di sana pinuntahan mo siya sa Canada. Tumigil ka ng kagaganyan mo. Hindi mo alam kung gaano ako nagtiis dito nang wala kayo ha. Sumeryosong mukha ni Calvin. Lumipat na kayo sa kabila dahil gusto ko rin na makatabi ang anak ko sa pagtulog. He can sleep with you. I'll stay here. Pagmamatigas si Sabina. Let's go, baby. Your mama wants to stay in this room. Talaga bang hindi siya nito pipilitin? I want to sleep with Mama too, sagot ni Jace. Lihim si Calvin na napangiti. Anong gagawin natin ngayon? Ayaw namang sumama sa akin ng anak mo na mag-isa. E di sige, patutulugin ko muna, pero babalik ako dito kapag nakatulog na siya. Ang sarap mong padapain. Alam mo ba yon? Nakatawa ni Calvin na sabi. Hindi pa rin si Sabina ngumingiti. Hindi mo ako pwedeng utusan kung anong gusto mo, Mr. Ortega. I'm not that young girl who's in love with you anymore. Totoo. Anong totoo? Napilitan siyang salubungin ng mga mata nito. That you're not in love with me anymore? Hindi si Sabina kagad nakasagot. Gusto niyang itanggi ang damdamin niya, pero baka naman masaktan si Calvin at magtampo. Kanina pa ito nagpapahayag ng damdamin sa kanya na hindi niya tinutugon. That I'm not a young girl anymore. Bumalik ang ngiti sa mga mata ni Calvin na lumapit sa kanya. Tinaas itong baba niya ng halos magdikit ng mga mukha nila. Does it mean you're still in love with me? Secret. I don't want to talk. Inalis si Sabina ang kamay nito na ikinatawa naman ni Calvin. Gusto mong alamin ko sa sarili kong paraan? Hamon naman ito sa kanya. Dalhin mo na nga si Jay sa silid mo at nang makatulog na yan. Pag-iwas ni Sabina. Gusto mong patulugin ko na? Sumilay muli ang pilyong ngiti sa mga labi ni Calvin. May naiisip kang gawin natin ano? It wasn't what I mean. Kagad niyang depensa. Isang halakhak ang pinakawalan nito. Then tell me, you still in love with me? Sweetheart, otherwise I will make love to you so you could scream how much you love me. You're so annoying. Why would you scream, Papa? Inosenteng tanong ni Jay sa ama. Because she loves me very much, baby. I would scream because I love you too, Papa. Hindi ni Sabina napigilang tumawa rin. Napailing pa si Calvin habang nakatawa rin. Magmatigas ka na ng magmatigas, nahirapan tuloy tayo magpaliwanag sa anak natin kung anong pinag-uusapan natin. Ang demanding mo kasi, demanding, kung demanding ako kanina pa kita pinalipat sa kwarto ko na hindi na kita tinatanong pa kung saan mo gustong matulog. Binali ni Calvin ang mukha sa kanya. Do you want to hear Mama scream, baby? Yes, Papa, nakatawang sagot ni Jace. Pinalakyan ni Sabina ng mata si Calvin.
Let's go to our room and sleep. When you are in deep sleep, you will hear Mama scream, Calvin, are you still in love with me or not? Oh, I hate you. Inis ni Sabina na sagot. Kinarga nito ang anak bago bumaling sa kanya saka kumindat. Let us sleep baby, may gagawin pa kami ng mama mo pagkatapos. Ibalik mo dito ang anak ko. Sigaw ni Sabina pero hindi na ito lumingon. Patakbo naman siyang sumunod, baka umiyak ang anak kapag hindi siya sumama. Pagkalapag nito kay Jay sa kama ay nagubad ito ng pangitaas na suot. Iniwas niya kaagad ang mata. You will sleep here too? Inayos pa ni Jace ang una na hinihiga niya at pinapahiga siya doon. Alanganin siyang tumingin kay Calvin. Yes, she will sleep here too baby, or she will not sleep at all. Puro kakalokohan. Tumayo si Calvin sa likod niya saka si Sabina hinapit palapit sa dibdib niya. Muntik pa si Sabina mawala ng panimbang dahil sa gulat. I love you and I miss you and I want you. Say you love me too or I will make love to you tonight. Choose your battle wisely baby. Arrogant, usal ni Sabina na hindi pa rin sinasagot ang pahayag nito. Ganun. Ihanda mo lang ang sarili mo at patutulugin ko lang itong anak ko. Bulong ni Calvin bago muling tinabihan ng anak para patulugin. Nakatulog na si Jace pero si Sabina hindi pa. Nang bumangon si Calvin ay bumangon din siya para sana lumabas sa silid. Naninibago siya sa klima sa Pilipinas at namamahid siya sa bahay nila Calvin. Gusto niyang uminom ng malamig na tubig. Halika nga, saan ka na naman pupunta? Hinila ni Calvin ang kamay niya patungo sa balkonahe. Matutulog na ako. Pilit siyang kumakawala pero nakayakap ito ng mahigpit sa katawan niya. Kasamang dalawa niyang braso. Kanina pa ako nanggigigil sa'yo sa garden. Where is my kiss? Kiss my ass? Kiss your ass? Really? Siya rin ay tumawa na makitang ngumisi si Calvin. Iba na naman ang pinakahulugan nito sa sinabi niya. Nawala tuloy ang seryoso niyang mukha kanina. Paninindigan sana ni Sabina ang galit-galitang Sabina. Para suyuin siya nito. Ngayon lang naman ito manliligaw sa kanya kung tutuusin. What do you want, Calvin? Nandyan ang anak mo. Hindi ko naman pinagkait sa'yo. I want you. I'm not the girl I used to be. Kibit balikat niyang sagot. What do you mean? Nabawasan ang pagmamahal mo sa akin? Hindi sa ganun. Ano nga? Bukas na tayo mag-usap. Pagod ako sa biyahe. I love you. I want to make things right for us. Kung ano man ang mali na kinagagalit mo, pwede bang magsimula na lang tayo ulit? I am trying to be better than what I was yesterday. Hindi ni Sabina maipinta ang mukha ni Calvin na ngayon ni seryoso na ulit. Akala nga siguro nito galit pa siya, wala namang mali sa'yo. Then why do you always avoid me? Hindi ko naman kasi alam kung anong intention mo. I don't want to be your kept woman anymore. Totoo namang wala siyang naririnig na gusto siya ni Calvin na pakasalan. Mas naririnig pa nga niyang ikakama siya kaya ihaharap siya sa altar. I'm not married anymore. Paano ka magiging kept woman? Tinaas ni Calvin ang kamay para ipakita na wala ng wedding ring nito. Ang totoo, hindi ni Sabina nakita si Calvin na may suot na wedding ring. Hindi nga inabot ng 2 buwan ang pagsasama nito at ni Sarina. Pero dahil wala pa nga itong binabanggit na kasal, gusto niyang ibalik ang hinampo. Matutulog na nga ako. Sandali. Pigil ni Calvin sa kanya. Pero dahil biglang tumunog ang telepono nito, naabalang pag-uusap nila. Sinagot sandali ni Calvin ang telepono habang nakapamewang ang mga kamay. Hindi pa rin pala sumusuko si Francine na magpapansin dito dahil tumawag pa talaga kung kailan patulog na sila. Sandali, tinatanong niya lang kung okay ng ticket nila mama. Pigil ni Calvin sa kanya nang lumakad siya palayo. May inis siyang talaga. Kapag hindi pa rin binanggit ni Calvin ang salitang kasal ngayong gabi, ay uwi talaga sila ni Jay sa bahay ng mama niya bukas. Sandali na naman. Hindi ka na natapos sa sandali mo. I want to keep you in my arms. Kung pwede nga lang kayakap lang kita buong gabi. I miss you so much. I can say the same. Padadapay na talaga kita sa kama eh. Bakit ba nagagalit ka pa rin? What do you want me to do? Figure it out. Muli ni Sabina kumala sa yakap ni Calvin pero hindi pa rin siya nakawala. I've waited 2 years and then 2 months. Pwede ba kahit na 2 araw lang maghintay ka naman? 2 araw lang? 2 days? What for? Taka niyang tanong, wala si Sabina ng idea sa sinasabi ni Calvin. Huwag ka na munang magtanong please. Trust me. Ano na naman yan Calvin? Don't tell me na may relasyon kayo ni Francine at balak mo palang makipagkalas kasi dumating akong bigla no? What? No. Just trust me, okay? No. Tell me now. Love naman eh. Huwag mo akong ma-love-love dyan.
Matutulog na nga ako. I won't let you go. Huwag ka nang magalit. Ang tagal ng pagdurusa ko. At ako hindi. You've suffered too. Kaya nga hindi na kailangan mag-away. Then leave me in peace, okay? Ihatid mo kami sa bahay ni Mama bukas dahil gusto ko umuwi sa bahay namin. Hindi pa rin humuhupa ang galit na yan? Paano huhupa? Okay na siya kanina. Bigla pa nitong sinagot ang tawag ni Francine na yun. I'm not mad at you. Hindi ko lang talaga gustong umasta na parang may relasyon tayo. Kausap mo si Francine kanina, hindi ba? Yun baka gusto mo ng casual relationship lang. It's not my cup of tea anymore. Pinakawalan naman si Sabina ni Calvin kaya tuloy-tuloy siyang lumabas sa silid nito. Nang nasa kabilang silid na siya, gusto niya namang umiyak sa inis. Wala na talagang sinasabi si Calvin na balak siya nitong pakasalan. Had he changed his heart? Nagpa siyang bumalik sa silid nito. Pagbukas niya ng pinto ay may naulinagan na naman siyang kausap nito sa telepono. Akala niya si Francine na naman, pero iba nang binanggit itong pangalan. Kumunot ang noon niya nang marinig ang sinabi nito. I can't wait anymore, Ivy. Malapit ko na sabihin kay Sabina ang totoo. Wala siyang maalalang may Ivy sa opisina ng Ortega Shipping Line. Dahan-dahan siyang lumakad palapit sa balkonahe habang kumakabog ang dibdib niya sa kaba. Mapapanatag lang ang loob ko kapag nagkita na tayo. Gusto ko nang hilahin ng araw para mapuntahan na kita. No, I can't tell her. Hindi ko lang talaga inasahan na babalik siya ng ganito kaaga. Nilantad sabihin ng sarili niya kay Calvin na natigilan sa anumang sasabihin. Hello Ivy, I'll call you back. Mabilis itong binabang telepono. Hindi mo inasahan na babalik ako ng Pilipinas? Then why do you have to hostage me and Jay's here? May Ivy ka naman pala. Nag-a-assume ka na naman. It's not what you think. Lagi mo na lang ako ginagawang tanga. Palibhasa alam mo may damdamin ako sa'yo. Sabina. Hinabol siya ni Calvin pabalik sa kabilang silid. Ilalaksanan niyang pinto pero mabilis itong naiharang ang paa. Makinig ka na muna kasi. I don't want to listen to your lies. Ivy is the CEO of Sweet Tiffany. Sa kanya ko binili yung 2 milyong mahigit na kwintas na binigay ko sa'yo. And then I ordered. Oh God, this is supposed to be a surprise. Napakamot to sa noo. Pwede ba kasing huwag mo akong pinag-iisipan ng masama? Wala akong ibang pag-aalayan ng puso ko, ng kinabukasan ko, ng buong buhay ko. Sa'yo lang naman. Bakit ka nagagalit? Gusto ni Sabina na nangumiti dahil napagtanto niya ng ibig nitong sabihin. Nakakainis ka kasi. Isip ako ng isip kung paano ako makakabawi sa'yo. At kung paano itatamang ang relasyon natin. Ikaw naman kung ano-anong gusto mo iakusa sa akin. Hindi ko pa ba napatunayan na ikaw lang ang mahal ko? It's not enough. I know, kaya nga gusto ko na mag-propose para legal ka nang maging Mrs. Sabina Ortega. Pero ang tagal ng singsing na in-order ko galing Europe. Europe? Bakit kailangan pa manggaling sa Europe? I want to give you the best of everything. Kung kanina naiiyak si Sabina na hindi niya mawari, ngayon naman ay nag-uumapaw ang saya sa dibdib niya. Alin man sa dalawa, parehong gusto niyang umiyak at hindi niya itinago kay Calvin yun ngayon. Ang OA mo sa part na yan. Alam mo namang hindi ako mahilig sa material na bagay. I am not Sarina. You are not. Pero ano bang mamahaling regalong ibinigay ko kay Sarina noon? Our wedding ring cost 1.2 million pesos. Our condo maybe. Hindi ko naramdaman kay Sarina noon na gusto kong ialay lahat. But with you, I could give you all my wealth and yet I don't think that would suffice the overflowing joy you give me. Pero, don't ever compare yourself with Sarina. Bukod sa parte na siya na kahapon, wala sa kalahati na naging damdamin ko sa kanyang pagmamahal ko sa'yo. Okay, that's enough. I believe you now. Gumiti si Sabina bagamat nangingilid pa rin ng luha na hindi niya gustong pakawalan. You believe me now pero nasira na yung sanay surprise proposal ko. Kahit si Calvin na pinunasan na nangilit na luha. Pakakasalan pa rin naman kita eh. Sige, mag-propose ka tapos mag-no na lang ako para surprise. Eh kung ibang luhod kayang gawin ko sa'yo, ewan ko na lang kung mag-no ka pa. Ang yabang mo Mr. Ortega, isang mahinang tawang pinakawala ni Calvin. Pakakasal ka na rin naman pala, umpisa na natin ang honeymoon. Calvin, then admit that you love me. We will get married and we'll spend a honeymoon in Europe as I had planned. Kapag hindi ko narinig yung I love you mo, uunahin ko talaga yung honeymoon natin. Bakit lagi mo akong dinadaan sa pananakot? Hindi na sasabihin na kumawala na ikulong siya sa mga bisig ni Calvin. Because it worked the first time I did. Natatawa nitong sagot. Ganun pala ha. I was just kidding and I'm sorry. Defense mechanism ko lang yon dahil hindi ko alam na tanggapin ang rejection na galing sa'yo.
I failed in my first attempt to find my true love and I don't want to happen again to us. I want you to be my forever, Miss Sabina Torres. Sige pero sa isang kondisyon. Ang babaeng mahilig sa kondisyon, natawa si Calvin na sabi. Gumaganti lang naman ako sa iyo ah. Tinaas niya ng 2 kamay para ayusin ang kwelyo ng polo shirt nito. Sapat ng pinagtapat ni Calvin para magkaroon na siya ng seguridad na mahal pa rin siya ni Calvin. Okay, whatever it is. Are you sure? Wala naman ako magagawa kung yun ang gusto mo. I want a simple wedding. No lavish celebration. Just you and me and our immediate families. Why? Di mo ba gustong isigaw sa mundo na ako mapapangasawa mo? Bakit kailangang ipagsigawan sa buong mundo? They don't matter to me. Only you. Pero gusto ko ng granding kasal para sa ating dalawa. Akala ko ba, kahit na anong gusto ko, I am so excited to marry you. I want the whole world to know that you will be my wife. I want everyone to witness how I make my vow to love and cherish you for the rest of my life. Kailangan pa ba yun? Ang mahalaga, sa akin mo sasabihin, hindi mo kailangan pagsigawan sa ibang tao na hindi naman parte ng buhay natin. I still want to give you the best wedding you deserve. Nakahanda na rin naman yon dahil bayad ng wedding planner. Ang kulit mo talaga, Calvin. Ano na naman ang isipin ni mama at papa mo? What? Yun naman ang inaalala mo? Silang may sagot sa kasal natin. At si papa, ang nagsabi na makukuha ko lang ulit ang shares ko sa kumpanya kapag ikaw ang pinakasalan ko. I don't believe you. Si Francine ang gusto nilang mapangasawa mo. Alam ko yon. Pahirap ng wika. Noon yun, but after papa found out how you raised Jason your own, you've gained his respect and admiration. Siyang nagpahanap sa'yo sa Canada. He wanted Jace to have a complete family. Papa wanted you to become a family. He did. Ayaw na nila kahit na kaninong babae. Ikaw lang daw ang pwede kong iuwi dito sa bahay. Naalala ni Sabina palagi ang pagtawag sa kanya ni Darius ng anak. Mabuti naman na bago niya kahit papano ang tingin ng mga Ortega sa kanila. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.